Good evening mga sir and ma'am. Welcome sa another session natin ng index trading. And right now, I'm Hector Henil, aka Carbiger Trader, and welcome sa ating charting session na kung saan ay I'll be giving to you yung weekly outlook natin kung saan posibleng pumunta yung mga indices na tinitrade natin. Pero doon sa mga bago, okay, I'll just request meron tayong website na kung saan garbagers.com. Dito nyo ma-access yung mga course natin ng CFD trading and yung AO strategy. Okay, so bundle na siya. Right now ay kung sakaling i-avail yung AO and then fundan yung account nyo, ay magkakaroon kayo ng free access dun sa CFD plus yung AO nating strategy na kung saan mechanical siya, meron lang tayong time na tinitignan. Okay? Next would be, mabilisan lang to, no? Doon sa mga hindi pa nagfa-follow ng ating YouTube, so meron dito every so often nag-upload tayo ng mga content na kung saan ay dinidiscuss natin pahapyaw kung ano yung power ng CFD trading na ginagawa natin. So pa-click and like and subscribe lang yung ating Garbagers Trading na YouTube account, okay? And then most of you naman ay nagpa-follow na sa atin dun sa Facebook ni Garbager. Okay? So yun lang yung quick nating message, no? Ngayon, punta tayo ngayon dun sa mga ngayon lang or first time na kapag kinig sa atin sa trading natin. Ang mga tinitrade kong market would be, magsisimula tayo sa Japan, 8 o'clock hanggang around 10:30 yan. Maximum 2 hours, around 10. And then, susundan niya ng Hang Seng or yung Hong Kong market na kung saan ang opening nito 9:30 hanggang 4 p.m. yan, PH time. Ang trading ko dito kay Hang Seng ay 9:30 hanggang 11. And then next would be, it will be followed by Germany or yung tinatawag nating DAX na index. Ang start nito ay 3 p.m. PH time. Okay, kasabay niyan FTSE. Okay, pareha silang nag-start. FTSE, yan yung UK market. And then pagkatapos ng European market, pupunta tayo ngayon doon sa Dow Jones and yung Nasdaq. Okay, yung Tech Stock 100. So yan yung mga tinitrade natin 9:30 hanggang 11 to 12 AM na ng madaling araw yan. Okay? So ngayon, diniscuss ko yan kasi nga iba't ibang indices pero most likely pare-pares lang yung way of possible nakitaan dito. So simulan natin si Nikkei. Ano ba ang nakikita natin kay Nikkei na chart? So kapag ka nag-analyze ako ng chart, no, meron tayong two ways. Meron tayong two ways sa pag-analyze. Ito yung daily na outlook na kung saan kita nyo na nag-plot lang ako ng trend line. Okay? Saan yung trend line? Dito. Di ba? Merong low. Okay? Isa, dalawa, pwede na mag-form ng trend line yan. So in this case, isa, dalawa, tatlo, and then dito initially nag-support but then eventually nag-breakout dito sa area na to. And kaya ako sabi critical yung week na to or last week dahil niretest niya yung tuktok ng trend line. Okay? Niretest. Ibig sabihin, nag-retest siya ng trend line na kung saan meron tayong strong movement dito. Okay? Nagsimula siya dito sa base na to, tapos nagkaroon ng momentum sa area na yan. But then again, sa area na to, nag-breakdown siya, tapos last week, nag-retest siya. Niretest na niya yung previous level dito sa area na yan. Okay? This is resistance, horizontal resistance sa area ng 33,700 and it resisted noong Friday. So we are expecting si Nikkei na anytime sa mga susunod na linggo, okay, ay posibleng i-retest yung level na to. Yung mga support na nakikita natin dito sa area ng 32,500, yan muna ang unang level na i-retest niyan. Okay, but then again, hindi ibig sabihin na nag-resist siya noong Friday ay automatic dire-diretso siya. May possibility na ganon ang mangyari, pero pwede rin naman mag-hover yan dyan sa area na yan
bago tuluyang bumagsak. Pwede rin naman umangat. So hanggat hindi niya binibreak yung area ng 33,700 ay ang bias ko dito ay nasa resistance siya. Ito yung sinasabi nating double top. Okay? So double top. Bakit? Isang beses tinatch, pangalawang beses tinatch yung area na yan. Okay, may mag-argue sa inyo na sabihin, okay, unang touch, pangalawang touch, nag-resist. That's correct. Double top din ang tawag dito. So technically speaking, kung bibilangin natin tong top na to, this is already the third top. Okay? Third top na yan. So triple top yan. May tendency na posibleng bumagsak. Okay? Posibleng bumagsak yan. So paano natin malalaman kung magtutuloy yung ganong bias na yan? Again, meron tayong possible mini trend line na pwedeng gawin. So ano yung trend line na yon? So from this low to this low, let's check kung gaano niya kabilis yan i-break. Kung i-break na yan. Okay, pag binrake na yan, mataas ang tendency nga na 32,500 na level or 32,400, i-retest niya. Okay, pag nag-break pa yan, ang next na level na natin would be 31,000. Okay, 31,000. Pero meron tayong nakikitang possible na malaking range dito. So ano yung range na nakikita natin kay Nikkei? So meron kang top na 33,700. Tapos meron ka ding bottom na 31,000. So 33, 31, actually almost 34 na to, no? That's around 3,000 points. More or less around 3,000 points na range in the next coming weeks. Okay? 3,000 points. So ganyan ko tinitingnan yung outlook natin na kung saan technically speaking sa daily chart meron diyang resistance, no? May resistance diyan na akala natin noong una bullish, noong Thursday bullish, but then eventually noong Friday ay binentahan siya. Hindi siya nag-close ng malakas. Kaya meron siyang weakness na tinitignan. Okay? So ngayon, question. Pwede kayong mag-turn on ng mic just for me to check kung gumagana ba ating ating platform, okay? Open tayo ngayon para at least makapag-actual tayo na question kay Nikkei. So pwede kayong magsalita mga sir and ma'am. Walang question? Tama ba? For Nikkei, wala tayong question. Don't be shy. Make this your opportunity para at least maging mas interactive yung ating session na kung saan onti lang tayo. And lahat ng question nyo sa kahit sa anong topic natin, pwede nating or pwede ko makapagbigay ng opinion ko based sa aking experience. Okay? Magandang gabi po, Ma'am Aida. Good evening, Ma'am Aida. So wala pong gusto magtanong. Yes, Sir Sir, Francis. yeah. Yes, sir. So pa nag-plot ka sir ng ano diyan sir ng Fibonacci from 31,300 yung base no hanggang sa 33,700. Oh, okay. So may question si Sir Francis. Francis. Okay, thank you Sir Francis, no. So very good question. Ang tanong ni Bossing, pag ba take note doon sa mga kaka-follow lang sa akin, ang tool lang na ginagamit ko right now ay price action plus yung ating price action. When I say price action, yung actual candle lang. I don't use moving averages. Right now, hindi ako gumagamit ng moving averages dahil tinetesting ko kung gaano naka-sharp yung aking price action skill. So tinetesting ko siya. But then we have a course sa CFD and dun sa Garbaging 101 na kung saan dinidiscuss ko yung mga strategies ko using iba't ibang indicators katulad ng RSI, katulad ng moving averages, katulad ng Fibonacci. So yun yung gusto kong sabihin sa inyo na dito sa dinidiscuss natin, ang basis ko lang would be price action, trend line, support and resistance, tapos yung tinanong ni Boss Francis na Fibonacci. Sabi niya,
Pag nag-plot daw ba ako ng Fibonacci, saan ako magpa-plot? So ang gusto niyang malaman is kung magpa-plot ba ako dito, simula dito, tapos kukunin ko yung high. Okay, yan yung tanong ni Sir Francis. Okay, pwede kong gawin yan. Pero before I do that, I would like to check first yung outlook na mas malaki. Ito kasi maliit na outlook yan eh. Pang uh, day traders yan. Okay, so most of us here, puro day traders, so po pwede natin gawin yon. Pero para lang, since meron akong outlook na may possible retest tayo ng area na to in the near future, dahil nagkaroon ng triple top or double top. So gusto kong ipakita ano yung Fibonacci na pwede kong i-plot sa long-term perspective. Long-term perspective. So sisimulan kayo dito. Bakit? Kasi may trend line akong ginawa dyan eh. Na yun yung initial basis ko noong discussion natin. So pwede kong gawin yan na i-plot ko yung pinaka-low. Punta, sorry, hindi yan Fibonacci. This is Darvas box yun eh. So, wait. Okay, yan. So this is yung itsura ng Fibonacci. Okay? Yan yung itsura ng Fibonacci simula noong ah, mid part mid part ng March, okay? Yan yung itsura ng Fibonacci. And take note, diyan sa angle noong first quarter noong taon na nag-support yung 382 Fibo. Okay, nagkaroon ng momentum dito sa area na yan, momentum yan. Tapos noong nagkakaroon ng consolidation or noong tinatawag nating retracement sa area ng 382, 31,000, siya nag-support. Okay? So nag-support. Meron ka ngayong theory na okay, valid pa yung momentum ni Nikkei. Valid pa kasi nga nagsusupport sa 382. Take note na yung tinuturo ko sa mga momentum traders, kapag ka ang isang instrument ay nagsusupport sa 382, may momentum siya. Nagkataon lang na meron tayong isang angle na tinitingnan na kung saan nagkaroon ng double top. Double top. Okay, i-confirm yan in the next coming days. Kapag ka, ang confirmation nitoong double top na to is pag binrake below 3,000, 33,000 tayo. Yun yung confirmation na okay, bound for a deeper retracement si Nikkei. Ang next na level nito, assuming na bumabaya ng 33,000 in the next coming days, would be pababa dito sa level ng 30,000. Next Fibonacci. Okay, next Fibonacci. Yun na yung next na tinitignan kong level niyan, assuming na magko-correct siya. Okay, na magko-correct siya. Again, hindi ko sinasabing mangyayari yan next week. Ang tinitignan natin dyan, buwan ang tinitignan natin bago pumunta dyan. Although kung naging erratic yung market katulad nung crisis nung COVID, anytime in the next 2-3 weeks po pwedeng mangyari yan. Pero right now, medyo maliit pa yung chance na 2 weeks pupunta na siya dyan. Okay? Maliit pa. Ang basis lang nung sinasabi ko would be price action using Fibonacci. Okay? And meron tayong sinasabing double top. Okay, yun. Ngayon, babalik tayo dun sa tinatanong ni Sir Francis na kung saan, okay, binigyan ko na kayo ng long-term perspective ni Nikkei using yung Fibonacci noong March. Ngayon, punta tayo dun sa actual para dun sa mga traders. Okay, punta tayo dun sa mga traders naman. So, de-delete ko lang to. Ngayon, tanong ni Sir, paano ako magpa-plot ng Fibonacci dyan? So, ang plot ko ng Fibonacci dyan would be, technically speaking, ay simula dito, yeah, pwede kong gawin yan para makita ko yung retracement. Kung i-retrace dito sa 33, but then I'm no longer interested dyan sa level na yan. Bakit? Kasi meron tayong area ngayon noong mas mataas na level na kung saan double top. So, yun lang ang gusto kong tignan. Noong So, medyo magkakaroon tayo ng conflict dito. Kasi doon sa Telegram group natin, kung papansinin nyo, yung mga charts na sinishare ko ay heavy sa Fibonacci.
So ngayon, ba't ko sinasabi na hindi ako gagamit ngayon na Fibonacci? Kasi technically speaking, kapag ka na-reach na yung isang level ng Fibonacci, nanghihina na siya, humihina na. So nawawala na siya ng power, kaya mayroon na akong bagong level sa tinitignan. Ano ibig sabihin nun? So i-illustrate ko lang. Nung hindi pa nangyayari tong movement na to, nung hindi pa nangyayari tong swing na yan, take note na meron na tayong Fibonacci sa mga group chat natin. Meron na tayong levels. Ang basis lang nun would be yung high na to, tsaka yung pinaka-low na to. Okay, ulitin ko. Hindi pa nangyayari itong mga candles na yan, sinabi na natin na itong mga candles na to, posibleng puntahan yan dahil may Fibonacci. So ano itsura ng Fibonacci before? Ang itsura ng Fibonacci before ay, wait, simula dito, inverted naman. Inverted. Kailan ko ginagamit yung inverted? Simula resistance pababa ng support kapag ka naghahanap ako ng uuntugan. Pag naghahanap ako ng uuntugan. Okay? So, ganun yung tsura niya. Tanggalin ko na ibang linya para hindi masakit sa... Pag naghahanap ako ng untugan. So, pansinin nyo, klaro yung linya. Di ba? Klaro yung linya. So, ngayon, pansinin nyo na right now, sa 786 siya nag-resist. Doon siya nag-resist. Which is, technically speaking, ay double top lang yan eh. Ano yung double top? Dito. Itong top na to, tapos, meron lang ginawang momentum, then eventually, meron lang flash na ginawa dyan. Ano yung ibig ko sabihin flash? Yung mga naglalagay na stop loss dito sa tuktok na to, tinanggal lang last Friday bago ibinalik doon sa 786 na 33,400. So, strong level yung 33,400 na yan. Okay? Ito ngayon yung Fibonacci na po pwede kong gawing basihan. Okay? But then again, technically speaking, without looking sa Fibonacci, meron lang akong support dito. May support. Yan yung next sa target yan. Yan yung next na habulin yan, yung support na yan. So titingnan natin ngayon yung magiging reaction ng price dyan. Di ba? So ngayon, doon sa mga swing trader, let's say meron kayong ibang mga position, hindi day trader. Ang gagawin lang dito, simple. Short current level, short tayo, stop loss sa tuktok niyan. Okay? Stop loss sa tuktok niyan. Pagka ginawa natin yon, ang risk reward mo ngayon dyan would be kung ilan tong points na to, yung candle na yan, ilan yan, that is high 663, low 249. 663, 249, ano, 663 minus 249, that's around 400 points. So sa 400 points, ang usually, pagka ganyan ginawa natin, times 2, 800 points, saan ang target mo nun? Banda dito. Dito times, yan, kulang-kulang, 1.5. Yan yung TP mo. Okay? Kung gaano katagal, hindi ko alam kung gaano katagal ang holding niya. 3 weeks, 4 weeks, 2 months, I don't know. Okay? Ganun lang yung easing pag-swing trade dyan. Pag-swing trade dyan. Pero tayo, hindi naman tayo pang swing trade kasi nga, pag open ng market, may possibility tayo na i-retest yung area ng 33,400 before going lower sa 33,000. So technically speaking, meron tayong 400 points, okay, na possible range. Yung 786 papunta ng 618. 618. Okay, kulang-kulang 500 points kung sakaling sa 786 nga siya. Okay? Nasagot Sir Francis yung tanong. Okay, thank you, sir. May tanong dito si Sir Bahin. Sir, pag hinold bang position for sell from 32,200 to 31,300, tapos magtatagal ng 2 weeks bago mahit ang target price, everyday ba ang fee? Okay, that's a very good question. So, dahil nagtitrade tayo ng CFD, kung ang gagamitin nyo, so tatandaan nyo, kung
gusto nyo na mahina yung fee, mababa yung fee, ang gamitin nyo futures. Huwag yung rolling cash. Sa futures, mas mataas lang ng onte yung initial price nyo ng spread, pero wala na kayong fee hanggat hindi siya nag-expire. Okay? Hanggat hindi siya nag-expire. Hindi ko sigurado yung expiration kung kailan, makikita nyo naman yun dun sa future state. Pero ang kagandahan nun, wala sa inyong i-charge na everyday na overnight hold. Okay? Yun yung risk ng platform dahil meron silang leverage. So kahit papano, doon sila nagcha-charge sa mga traders sa mga overnight fee. Okay? Pero kung sakali namang 1 day, 2 days, or 3 days lang yung holding nyo, maliit lang na charge yun. Okay? Depende sa position nyo syempre, yung late nun. Pero kung gusto nyo na swing trade ang isang position, I would suggest don't use yung rolling cash, use yung futures na equivalent ni Japan 225. Question sir kay Nikkei. Again, mas preferred ko na magsalita kayo para at least kasi itong mic, yung headset ko, anytime kapag ka wala tong narinig na nagsalita, nag-automatic turn on eh. Nagto-turn off. So pag nag-turn off to, mataas ang chance na kumbaga i-reconfigure ko ulit. Kaya kung sakaling may tanong kayo, I would appreciate to hear your voice para at least ay mas mabilis yung ating interaction. Question regarding kay Nikkei. Walang tanong. Okay, so wala tayong tanong. Let's proceed dun sa next na index na tinitrade ko, which is Hang Seng, Hong Kong market. Okay, so si Hong Kong market, pansinin nyo, Fibonacci lang ang nakalagay dito right now. Okay? So si Hang Seng, kung papansinin nyo, right now sa current na ginagalawan ni Hang Seng ay range trade to eh. Range trade na malaki. Saan yung range natin dito? Okay? This is the resistance, this is the support. Okay, pagpasensya nyo na at ganyan ang drawing yan. Support and resistance yan. Okay? Support resistance. Okay? Yan yung angle ng support and resistance. Pero pwede ba tayo, sir, na gumamit ng trend line? Yeah pa, pwede. Pwede tayong gumamit ng trend line dyan. So, ano yung tsura ng trend line kapag maglalagay ako ng trend line? So, from this high, going this. Yan yung current kong trend line. So, kung papansinin nyo ngayon, yan yung trend line ko. Di ba? 2 points form a line. Yan yung sabi dun sa geometry class, 2 points form a line. So kapag meron kang isang swing high dito, ito yung lower high, ito yung lower low. Okay? Lower high, lower low. So ngayon, kung papansin niyo, meron tayong trend line dyan na nag-resist noong Friday. Kapares ni Hang Seng, nagre-resist pa rin. Hanggat hindi tinitake away itong line na to, let's say itaas yan dyan, at nag-close dyan at hindi na ibaba, ibig sabihin, ang next na level na tinitingnan kay Hong Kong would be yung 38.2, yung 650 na level. Okay? From current price, papuntang 650, ang upside natin around 400 points. 400 points yan. Ngayon, yan yung upside. May weakness. Meron tayong doji na tinitingnan dyan. Multiple dojis na yun. 1, 2, 3. Tatlong dojis na yan. Ibig sabihin, indecision siya, pero yung current na trend is still down. Yung bias natin, downward. And take note, kabaliktaran noong sinabi ko kanina kay Nikkei na 38 fib. Right now, nandun siya sa 38 fib. 38 fibo. So, ano ibig sabihin? Okay, initially, munti ka nang mag-hit ng 50% Fibonacci, pero hindi naman siya nag-hit doon. Nandito lang siya sa area na to. Indicating na merong weakness, may weakness na merong kung hindi mag-hit tong area na to, upside, ang next na target natin dito would be 17,600.
retest nitong previous low. Retest ng previous low na may chance pang mag-breakdown. Dahil nga, downtrend eh. Bakit downtrend? Itong trend na to, trend line na yan, hanggat hindi yan itinataas ay downtrend ang ibig sabihin yan. Okay? Hanggat hindi niya binibreak yung trend line na yan or yung Fibonacci na pinag-usapan natin, yan yung unang re-resist yan eh. Hanggat hindi niya binibreak yan, then we are on a downtrend. Okay, clear? So yun yung bias kay mabilis lang si Hong Kong. Mabilis lang si Hong Kong. Downtrend siya. Kanina si Nikkei, nababawasan na yung momentum niya dahil nagre-resistance, nagdo-double top. Dito naman kay Hang Seng, naghahanap ng support. Okay? Dito naman, magdo-double bottom. Double bottom. At pagka ang isang stock nagdo-double bottom, tinitignan natin ngayon kung mag-hold ba yung 17,500. Kasi pag hindi yan nag-hold, next na level na natin would be, titignan nyo na ngayon, ito na yung next 17,000. 17,000 na ang next na matibay-tibay na support kay Hang Seng. So bago natin pag-usapan yan, kailangan munang gumawa ng panibagong bagsak ni Hang Seng at least 300 to 500 points, which is possible this week. Possible this week, especially kapag ka negative yung sentiment, which is kayo magde-decide nan kung negative base doon sa itsura ng mga candles ng ibang indices na i-discuss natin kung wala kayong tanong kay Hong Kong. Meron bang question kay Hong Kong? Kasi kung walang question, pupunta na tayo kay Germany, DAX. Turn on yung microphone nyo. Kung wala, pwede rin kayong mag-chat kung nahihiya kayong magsalita. Pwede kayo mag-chat, pwede kayo mag-turn on. So mabilisan lang yung usap natin dito kasi more of biases lang na tinitignan sa instrument na tinitrade natin. Walang tanong? Clear? Type? Clear. Thank you, Sir Ruel. So at least para makita ko may kausap ako, no? Thank you, Sir Mar. Thank you, Sir Jojo. Okay, so clear. So kung walang tanong dito, ay punta tayo ngayon kay Germany. Okay, punta tayo kay Germany. So oo nga pala, no? Sige, mamaya natin discuss yun. Punta tayo kay Germany. So, sequence kung paano ko i-trade yung mga indices, yun din yung way noong pag-present natin dito. So, simulan natin si Germany sa daily chart as always. And ganun ulit, I determine first yung major trend. Major trend bago ako mag-decide kung anong gagawin ng market. So, kung papansinin nyo, katulad ng ginawa ko kay Japan na momentum, ganun din ang gagawin ko kay DAX. Ganun din ginawa ko kay Hong Kong. Si Hong Kong ay range trade na ang bias ay downtrend. Ito naman si DAX, meron kang base dito. Pangalawang line, 2 points, formal line. Ito yung pangatlo. Okay, yan yung pangatlo. And then yung pang-apat, nag-break na dito. Merong retest dito, hindi nag-hold. And binrake ulit dito. And finally, noong Friday, nire-retest ulit yung area ng 16,000, nagre-resist as of this moment. As of this moment. Ba't ko sinabing as of this moment? Kasi meron tayong trading bukas na po pwedeng akyatin yung 16,000 kung talagang malakas. Okay, but right now, base sa pinrent noong chart noong Friday, hindi siya malakas. Kasi pupunta na tayo ngayon doon sa current chart. Okay, doon sa mas mababang point of view na kung saan mas onting candles na tayo na meron tayong
resistance sa current area. This is a resistance, 16,000. Resistance, 16,000. And then, triple top again, resistance, 16,000. So technically speaking, tatlong beses. Tatlong beses siyang nag-resist. And ang trabaho ng resistance right now is ibaba yung presyo. Ang next na possible na baba nito would be, okay, ito yung support. Nag-support dito. So titignan natin ngayon yung next kung magsusupport. Kung hindi naman magsusupport at hindi to puntahan, okay? Kung hindi yan pupuntahan, ang next na tinitignan ko sa isang chart, kapag ka nag-form na ng double bottom to, di ba? 1, 2. Ngayon, nasa double top ka. 1 or triple top. 2, 3. Pagka ganyan na ginagawa dyan, at gusto nating mag-breakout dyan sa area na yan. Kung gusto natin mag-breakout at magtuloy yung uptrend, ang gusto kong mangyari dyan is mag-create ka ng pullback and then breakout. Okay? Breakout dito sa Fibonacci na next level. Yun yung gusto kong senaryo kung bullish ako. Pero right now, hindi ako bullish. Bakit? Kasi nga, meron akong nakitang trend line break. Dito ay may weakness na. Dito ay niretest pa. Okay? Pagka-retest, tinesting, double bottom. Pagka double bottom niyan, nag-rally, double top naman. So ngayon, meron siyang decision na kailangan gawin this week or next week para malaman natin kung mag-hold ba toong 15,800 na level. 15,800 na level. Na take note na doon sa mga heavy sa inyo sa Darvas box, pag anything below 50% nung Darvas box is bearish. So kung yung isang instrument nag-hover lang dun sa lower part nung DB50, okay, ito yung DB50, no? Yan linya na to. To. Pag ang isang instrument nag-hover, ito meron tayong isang malaking box. Okay? Yan yung itsura ng isang box. Pag ang isang instrument nag-hover sa area sa lower, ang tendency niyan, mas bumaba pa. Yun lang yung theory behind Darvas box. So in that case, yung Darvas box na ginamit ko, medyo malaki. Okay? From time dito hanggang dito sa current time. Okay? Yan yung nakikita natin kay, so anong time frame yan? August to September, ending September. Yan yung nakikita natin kay DAX na okay, consistent siya. Break of trend line, dalawa na yung nagbe-break ng trend line. Si Japan, nag-break na yung trend line. Tapos si DAX, break din. Tapos may retest pa ng trend line. Okay, may retest nung resistance na area 16,000. Hindi siya nag-hold. Okay? Hindi nag-hold yung 16,000 level as of last week, as of Friday. Okay? As of Friday, hindi nag-hold yung 16,000, indicating na merong strong supply doon. May supply doon na kung saan kapag ka hindi niya yan itinaas in the next coming days or weeks, meron tayong tinitingnang possible shift ng trend. Right now, hindi ko pa masabing downtrend. Dahil, kakagaling lang natin sa uptrend, di ba? Intact na intact pa yung trend line. Again, sabi ko sa inyo, kapag ka umangat ulit yan above 16,000, we're still on an uptrend. Pero hanggat hindi niya ginagawa yon, meron tayong range na ginagamit. Ano yung range na ginagamit natin? Di itong range na to, 16,000 at itong 15,500. Medyo tight yan. That's only around 500 points na range. Malaki na yun kay DAX, okay? Dahil ang base price nito ay nasa 16,000 lang. Kay malaki yon compared kay Or adjust na ko ang schedule sa isang yun. wait lang Okay. So, yon. So, compared kay Dow Jones or kay Hang Seng or kay not kay Hang Seng, kay Nikkei pala, sorry. Okay? So, malaki na yung 500 points na range kay DAX.
So ngayon, ang question ni Sir Francis, meron tayong charting platform na ang gamit natin ay Trade Nation, CFD platform siya. Sabi niya, bakit daw Trading View yung ginagamit ko? Bakit hindi ko gamitin? Let's say ito. Ito yung chart ni trading ito yung actual chart ni Germany, ni DAX. So sakto, no? Ito yung trading chart ni Germany. Kung papansin ninyo, ang closing ni Germany kahapon or noong Friday is 874. 874. So ang closing ni DAX ay 893. Onting difference lang naman. Pero again, iba pa rin yung closing nun. Okay, iba pa rin. So yung actual market, kung gusto nyo makuha yung actual market, mga sir and ma'am, na ito yung basis ko. Pagka nagsabi ko dun sa Telegram group natin na okay, may possibility na fill the gap, saan ako nakatingin doon? Nakatingin ako doon sa actual close and open ng actual market. Which is saan nyo makukuha yon? Dito, CNBC mga sir. CNBC. So pag tinignan nyo yung CNBC, right now punta tayo European market. Pag tinignan nyo yung European market, kung gusto nyo makuha yung reference nyo sa chart ng actual na close, I'll be getting itong amount na to. Wait. Ito. Ito para kay DAX, ito para kay FTSE. Okay? So tandaan nyo, yung kay DAX, 15,893. 893. 15,893. So pagpunta ko ngayon doon sa actual charting platform natin na Trade Nation, 893 ang tatandaan kong numero. Lalagyan ko yan ng linya, pupuntahan ko yung 893, nasa 904 ngayon, 95, more or less dyan sa level na yan. Okay? Yeah. Yan, 93. Ganyan yung itsura ng chart ko. Ganyan ang itsura ng chart ko na kung saan yan yung basis ko kapag ka nag-intra na ako. Which is ang execution ko, I'll be checking, ganyan itsura ko ng chart. Na kung saan, assuming na bukas yung market, meron akong tinitingnan na gap down. May gap down ngayon, maliit lang naman. 74 and 93, that's only around 19 points, 21 points. 19, sorry, 19 points na gap down. Na parang pwede kong sabihin na okay, pwede mag-gap fill, testing yung close noong nandito sa actual market. Okay, so yan yung mga onting mga differences ng CFD doon sa actual market. So kung tatanungin nyo ako, mas madali ba yung TN chart? Well, for the actual closing and high ng market, okay siya, pero sa actual execution and doon sa system natin noong mechanical trading, ay all base yung chart natin sa TN chart. Doon sa Trade Nation na kung saan pinakamaliit yung spread. Okay? Pero again, I only trade most of the time pag open yung market. Take note na almost 24 hours CCFD open. Pero yung market around 8 hours lang. Okay, 8 hours lang. Question? May question ba doon sa ating mga dinidiscuss? May question ba? Again, I would appreciate kung maririnig ko yung boses nyo, no? Yes, Sir Jonas? Clear? Type clear kung clear and wala kayong question, no? Thank you, Ma'am Alex and Sir Mar, Sir Aris. Okay, at least meron pa tayong kausap, no?
So thank you. So that's for DAX. So yung way noong pag-discuss ko, no, bigay ako outlook and then punta ako dun sa actual chart ni TN. Ito yung actual trading routine ko kapag ka magte-trade na ako. Okay? So 15 minutes and then I'll just open another tab na nandun yung 3 minutes or 1 minute na platform para sa execution ko. Kapag ka meron akong mga levels na tinitignan like double bottom, double top, higher high, higher low. So yun yung mga tinitingnan natin sa charts. Okay? Next. So kung walang question Sir, kay... Yes sir, Francis. dyan sa ano sir, sa trading view, if you look at Friday chart sa trading view, may gap up siya. Pero sa Trade Nation wala siyang gap up. Paano mo siya sir lalaroin yung ganyang ano? Hindi ko So rin yun. gets kung bakit may gap up dito sa trading view pero sa ano wala eh. Sa Okay. Trade Thank Nation. you. Thank you, sir. So, again, dun sa mga bago, ang sinasabi ni Sir Francis na gap, i-explain ko lang yung gap. Okay? So, maglalagay ako, annotate ako dito. Right now, yung nakikita nyo, actual market to. Yung sinasabi ni Sir Francis na gap up, ito yon. Okay? Ang ibig sabihin ng isang gap is sa area noong walang, yung sa area ng gap, ibig sabihin, walang gustong magbenta dyan. Ibig sabihin, sa sobrang lakas ng isang instrument, dito na sila willing bumili. Wherein yung actual closing noong market dito sa area ng 15,800. So, nung nag-open yung market alas 3 PH time, noong kinabukasan, this is Thursday, nung nag-open noong Friday, gap up siya ng around 70 plus points. Kaya dito siya na, actually more than 78 points yung gap up niya kasi dito siya nag-open. Okay, ito yung tuktok ng candle, diyan siya nag-open. So more than 100 points yung gap niya. Okay? Doon sa actual market. Take note na yung yung trading time, PH time ni DAX ay 3 p.m. PH time hanggang 11:30. Hanggang 11:30 yan. Okay? Si DAX yun. Okay? Pero, pag pumunta tayo ngayon doon sa trading time ni Trade Nation or noong mga CFD traders, pag tinignan nyo ngayon yung daily chart, ito yung itsura. Wala siyang gap. Bakit? Kasi yung trading, yung mga CFD platforms, 23 hours yung open sila. Open sila ng 23 hours. So ang closing nito, kung hindi ako nagkakamali, either 11 p.m. PH time or 11:30 PH time. At open na sila around 6 a.m. 6 a.m. Kaya magkaiba yung charting na mga piniprint nito. Kung tatanungin nyo ako, I always base my chart pag nag-trade ako sa actual market. Which is, sabi ko nga sa inyo, nagte-trade ako kapag ka bukas lang yung market. Bihirang-bihira ako unless sobrang volatile na merong news na nakakaapekto sa presyo para mag-trade ako pre-market. When I say pre-market, sarado pa yung index sa tinitrade ko. So sa case ni Germany, ang pre-market nito anytime before 3 p.m. PH time, that's pre-market kay Germany. Okay? So anytime within 3 hanggang 11 o'clock, that's still trading time ng Germany or ng DAX. So doon sa magtatanong, yes, mas mahaba yung trading time ni CFD kaysa sa actual na market ng kahit anong instrument. Okay? Mas matagal. Okay? So yun yung reason kung bakit also paglayo
doon sa actual. Okay? Take note ha. Example nito, yung European market, usually 3 to 11 yan. Paglayo doon sa actual opening ng European market, let's say nag-trade ka ng DAX ng 9:30. Open yung Asian session, pero ang tinatrade mo DAX, mas mataas yung spread. Okay, mas mataas yung spread. Hindi na siya less than 1. Baka nagwa 1.3, 1.5. I'm not sure kasi hindi naman ako nagtitrade ng DAX kapag ka-open ang Asian market. I will trade kung ano yung market na open. So, sinabi ko kanina, open yung Asian market ng 8 o'clock to 2 p.m. kay Japan, tapos kay Hong Kong naman ay 9:30 to 4 p.m. si Hong Kong naman. So ba't ako magte-trade ng Hong Kong sa gabi kung bukas na si DAX tsaka si Dow Jones? Okay, hindi ko iti-trade yun. Dahil talo na kagad ako sa spread. Ayaw kong natatalo ng spread. Gusto ko natatalo ako sa galaw ng market, hindi sa spread. Okay, clear? Kaya ako kayo binibigyan ng iba't ibang options na madami tayong indices na po pwedeng i-trade based sa time preference nyo kung kailan kayo available. So ako, nagkataon, I'm a full-time trader. I'm available ng umaga, ng hapon, at ng gabi. Question, Sir Francis, nasagot po ba yung tanong natin regarding sa difference ng... So kung to answer you more, walang problema kahit wala kayong trading view. It's the same. Kung all throughout ng pagte-trade nyo ay ginagawa nyong basis to, take note ha, kahit ba magkaiba sila ng close or opening, it will all boil down sa area ng resistance, it resisted. Okay? Support, it supported. So, it doesn't matter. We only look strong levels ba yan? 16K is a stronghold number. Next number dyan would be 15.5 is a stronghold number. So next dyan, ito na level na yan. So again, it doesn't matter whether you look sa trading view or doon sa platform nyo ng CFD, which is Trade Nation. It doesn't matter. Okay, it will only matter kapag ka-opening yan. Opening. Tinitingnan ko kung gaano ka volatile yung market. Kung gap up, gap down. Kaya pag nag-send ako ng chart doon sa Telegram group natin, nakalagay yung line. Pag meron kayong nakitang itim na line doon sa mga pinupost kong chart, ibig sabihin, that is the previous close ng market. Important sa akin yon dahil tinitignan ko kung may gap up at merong gap down. So, ang sabi ni Sir Aris, wala pang Black Friday din, sir. Kaya Trade Nation pa lang gamit ko. Wala pang Trading View. Okay, right now, before nakasubscribe ako kay TradingView. But then I stopped my subscription there dahil hindi ko naman kailangan ng multiple time frame ni TradingView. Actually, kahit wala tayong TradingView eh. Kahit wala tayong TradingView, pwede kong i-discuss yung chart. Okay? Pwede nating i-discuss yan. Bakit? Kasi may multiple time frame naman tayo dito na pwede kong gawin yan sa iba't ibang charts. Nagkataon lang na gusto ko lang ipakita sa inyo si Trade Nation coupled by CNBC, kunin nyo lang yung closing prices, you can already plot kung may gap up or may gap down. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. Kasi usually, around 48-49% of the time, nafe-fill yung gap. So, technically, 50-50 speaking. Okay? So, gusto ko lang makuha yung possibility kung mafe-fill ba yon or dire-diretso. Okay? But then, walang problema. May trading view ba kayo? Itong trading view na gamit ko, libre lang po ito. Open lang kayo ng account, then libre lang. Kaya kung papansinin nyo, yung trading view na nakikita nyo, delayed. Delayed yung chart. Dito, pansinin nyo may D. Delayed yan kasi hindi ako nakasubscribe kay DAX sa trading view. Pero yung
Dow Jones tsaka Nasdaq, more or less medyo pareha sila. Hindi sakto kasi iba-iba yung presyo ng mga CFD prices, CFD platforms. Okay? So no need to open an account kung sakaling, or no need to pay. You can open an account. You don't need to subscribe or to pay yung around 10,000, 8,000 to 10,000 na annual fee ni TradingView. Okay? Gusto ko lang makuha yung mga levels. Kung hardcore kayo, ibig sabihin ay gusto nyo ng multiple time frame dito, let's say 4 na time frame, then you can open up a TradingView account. Okay? Pero kung hindi naman, katulad ko, okay na ako sa tatlong ganito. Pwede nyo mag-open lang kayo na mag-open ng chart. Okay? Question mga sir and ma'am? Clear? Okay, so more or less, more of technicalities na yan ng CFD trading, no? Which is, merong explanation yan doon sa CFD course natin. Hopefully ay mas na-explain ko ngayon. Okay? So ngayon, punta na tayo ngayon kay FTSE. So si FTSE, UK, UK 100. So katulad ni FTSE, ito clear si FTSE, sobrang range. Sobrang range ni FTSE. Range, pansinin nyo, support, resistance. Ganyan lang pala kasimple. So ano magiging level natin dito? Short tayo, resistance tayo eh. Nasa 7.7 area. Short, ang cut loss above 7.750. Target natin, malaki yung downside. Okay? Malaki yung downside natin. Assuming na range trade to. Kung tumuloy, wala problema. Okay, again, pwede naman tayong mag-cut or pwede naman tayong makapasok dyan sa area ng resistance kung magkakaroon talaga ng breakout yan. Okay, pero ang sinasabi right now ni FTSE, nasa resistance tayo. At kung nasa resistance tayo, considering yung movement na to, fina-flash lang niya yung mga naglagay na stop loss dito and then ready na ulit siyang bumalik sa range. Yun yung gustong sabihin ni FTSE. So either way, ito range trade to, tong market na to. Pansinin nyo, ang lalaki nung swing ni FTSE. Kaya range siya. Kung si Nikkei tsaka si Japan at si DAX or si Germany, clear yung uptrend. Ito si Nikkei, clear na sideways siya. Okay? Sideways siya. So yan yung mga ranges niya. Ngayon, kung tatanungin nyo, gaano katagal bago bumagsak, so mapapansin nyo, around at least mga 5 days bago siya bumagsak. So question dito, ilang points above? Ilang points above? So more or less, paano nyo malalaman yon? Paano nyo malalaman yon? So malalaman nyo kung ilang points above yung magiging stop loss nyo doon sa difference. Difference ng ano? Noong ginagawa ng chart. Ano ibig sabihin ko nun? So kung ako magte-trade nito at daily ang consideration ko, titignan ko ngayon isa-isa. Ano yung tuktok nito? Ano yung tuktok niyan? Ano yung tuktok niyan? Ba't ko gustong gawin yon? Para makita ko gaano ba kalayo mag-overshoot si FTSE every time tumataas siya. Yun yung gusto kong aralin. So, anong tuktok niyan? Anong tuktok niyan? So, tignan natin. Tignan natin ha, kung anong tuktok niyan. Para malaman ko kung gaano kataas yung ilalagay ko dito. Kasi posible, in the next coming days, ganito yung itsura ng candle. Yes, posible. Bakit? Kasi kung titingnan mo, i-clear ko yan, iusod ko yung chart. Wait. Pag tinignan nyo dito, di ba may resistance dyan? So pag naglagay ako ng linya dyan, technically speaking, meron kang movement, sharp movement up dito sa angle na to. Sharp movement up, pero hindi naman siya outrightly bumaba.
Ilan pa yan? So, unang ungtog, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito. Pang-pito bago bumagsak. Pang-pito bago bumagsak. Noong bumagsak, hindi naman siya outrightly tumaas eh. Ilang beses siya? Isa? Nandun lang siya sa area. Tatlo, noong ika-apat, doon tumaas. So pagka tinignan natin yung history noong chart ni FTSE, isa, dalawa, tatlo. Noong ika-apat tumaas. So pwede natin ngayon i-conclude na okay, dalawang sample to, pwede palang ulitin yung chart. Na sa ika-apat na support, itataas niya, which it did. Which it did dito sa area na yan. Ngayon, pupunta tayo sa resistance. Sabi ng resistance, ikapito daw to. So ngayon, ready tayo ngayon sumabak sa trading day. Trading day ni FTSE na kung saan willing tayong mag-observe ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ikapito, posibleng bumagsak. Yun yung gustong sabihin noong DNA ni FTSE as of this moment. But then sasabihin ng iba, pwede bang magtuloy-tuloy? Again, pwede naman niyang gawin kung ano man gusto niyang gawin eh. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo na right now, nasa resistance siya, I will not bother buying yung strength or yung momentum na yan. Hindi ako magiging buyer dyan. Hindi ako magiging buyer. At kung magsushort ako ngayon, hindi ko din yan isusort heavily. Yung fully allocated ako, hindi. Bakit? Kasi I am expecting na gawin niya rin yan sa mga susunod na araw. Okay, bakit? Kasi yun yung ginagawa niya eh. Sabi nung chart, di ba? Pagka nasa resistance, ulitin ko, pag nasa resistance, hindi siya eksakto, no? Katulad nito, di ba? Resistance level yan, meron kang area dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Parehas oh. Ikapito. Ikapito nagre-react. But then again, hindi naman siya straight. Meron pa rin retest na ginagawa. Pero nagre-react siya. Usually ikapito. Yun yung sinasabi noong ito yung way nung paano ko i-view yung chart. This is my way of technical analysis na kung saan ano yung history na ginagawa nung isang chart. Okay, this one is a CFD chart. CFD chart to. Ang pangalan ng platform nito ay SpreadX. So again, it doesn't matter. Ba't ko sinabing CFD chart to? Pansinin nyo yung close nito, 698. Pag tinignan nyo yung close ni FTSE sa actual market, 7711. So hindi siya yung actual close. But still, I am not particular about the actual price. I am particular about the level. Ano ba yung level? 7,700. Okay, so to answer kay Boss Aris na tanong, ilang points? So, magbigay lang ako example dito. Ang high nito, 0.1. Ito ay 0.3. Ito ay 0.10. So, that's around 7 points. Ito ay 16. That's around 16 points. Ito ay 23. 23 points from whole number na 700. So, from whole number na 700, meron tayong 23 points na pinakamataas na range dito. So in this case, ilan to? 7705 ang high nito. Ito ay 7747. Uy, medyo malaki. 750. So kung mag-a-add ako ng leeway ko dito, at least 20 points, which is 750 plus 20, my stop loss will be 770. Ganun ko gagawin yun. Ganun ko gagawin. Okay? Bakit? Saan ko kinuha yung 20 points dito? Sa whole number kung gaano kataas. Kung gaano kataas yung high, kung gaano kataas yung high versus doon sa whole number. Question, Sir Aris? Kung walang tanong, ay ready. Type 3 if you are learning yung iba't ibang ways kung paano natin pwedeng i-trade yung isang chart. Okay? Thank you. Thank you doon sa mga
natututo. Okay? Hopefully ay meron tayong value na nadadagdag dyan, no? Kung paano tignan yung chart. Okay, thank you, Sir Jay. Ngayon, let's move sa uh, last session natin or last market, Nasdaq and Dow Jones. Kay Dow Jones muna tayo. Pero before doing that, 1 minute break lang mga sir. Ah. Medyo naiihilang talaga ako kakainom. Sige, 1 minute. At the stars, look how they shine for you. And all the things that you do. What a treat. Chocolate, caramel, milk. Now the reward is complete. Every day wins with cloud now. Seems to rise when I gave a word. Now in the Okay. So, it's 9:07 and type ready kung sakaling nandyan na kayo sa mga screen nyo. Okay, thank you. So we are back. Right now, yung dapat na nakikita nyo sa screen nyo ay Dow Jones Industrial Average. Okay, so this is the actual market. This is not the CFD market. This is the actual market ni Dow Jones. Kay TradingView. Okay, ngayon, as always, I will be discussing yung long-term na outlook ni Dow Jones and saan nang niya nakuha yung mga linya na yan. Okay? So, before doing that, I would like to say to you na yung actual market ni Dow Jones ay nag-open 9:30 p.m. PH time. 9:30 p.m. open na si Dow Jones. Hanggang alas 4 po yan. 4 o'clock a.m. Okay, 4 a.m. yung close niyan. For CFD, ang actual opening ngayon ni Dow Jones ay 7 a.m. Open na si Dow Jones ng it's either 6 or 7. More or less nandun sa 2 oras na yun. 6 o'clock ata. 6 o'clock and then magko-close siya ng 5 o'clock. Okay? 6 a.m. to 5 o'clock a.m. Okay, sarado. Bukas na siya. Kaya 23 hours po yan. Okay? So yung actual price na nakikita nyo dito, ito yung actual market price. Paano natin mako-confirm kung tama yung market price na tinitingnan natin? 34,618. Puntahan natin si CNBC. Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, DJIA, 34,618. So tama siya. Okay? So alam mo na ngayon na yung tinitingnan natin kay TradingView ay actual market. So ngayon, 2 points form a line. Yan yung sinasabi ng trend line. Okay? This is 1 point. This is another point. That's 2 points. Okay? This is third. Nung third, nire-retest. Nagbe-breakdown. But then itataas ulit. Yung fourth, nire-retest. Itataas ulit. Yung fifth, itinaas, ibinagsak. Ibinagsak. Take note, ibinagsak. So, ilang testing na yan? Isa, dalawa, tatlo.
tatlong beses tinitesting yung trend line. And take note, kapag ka ang isang linya, pag daming beses itest niyan, pagtaas yung tsansa na i-break yan. Mapa-breakdown or mapa-breakout. In this case, dahil nasa support tayo, ang tendency ay i-breakdown. Which, i-confirm ni market this week kung we will be trending lower. If magbe-below tayo ng 34,500 level. This week yan. Okay, very important level yung ginawa last week ng market. Very important yun. Ba't ko sinabing important? Punta na tayo ngayon. Wait, bago tayo pumunta dun sa current market. So kailan ba tayo nag-last session? Last week ata, kung hindi ko nagkakamali. So take note, technical analysis is just pattern. Okay, pattern lang yan. So yung swing na ginawa nito, yung pababa na yan, kinuha lang natin yan historically dito sa area na to. Kung ano yung high nito at low na to, yan din yung high nito at low nito. Magic? No, that's technical analysis. Yan yung sinasabing repeatable pattern. Kaya hindi lang natin alam kung gaano karaming candles. But then again, kaparehas nung ginagawa natin kanina kay FTSE, you just count from high to low. Tignan nyo kung parehas yung candle na yan sa high and low ng candle na to. More or less, magkadikit sila. Yun yung gustong sabihin ng technical analysis. Okay? Ngayon, alam niyo na kung saan ang galing yan? Next, saan siya posibleng pumunta? Okay? Alam niyo na, nakita niyo na to eh. So dahil may idea ka na binagsakan niya yung low na 34,000 level, ngayon, saan siya nauuntog? Nauuntog siya sa area ng 35K, whole number, at niretest niya. Hindi man lang umabot ng 35K to. Hindi umabot. This is Thursday. This is a bullish candle. This is a bullish candle relative dito sa mga to. Bakit? Ito kasi sa system natin, sa Garbaging 101, this is called, ito ay spinning top, ito ay doji, another doji, suggesting indecision. At nag-decide siya noong Thursday to go higher. But then, meron siyang counter decision noong Friday to go lower, even lower doon sa close noong Thursday candle, suggesting na, okay, I'm about to U-turn. I'm about to U-turn. Pinapatibay niya ngayon yung mindset natin na meron tayong possible trend line break. Okay? Trend line break na kung saan ang next sa target na natin dito, meron kang initial target sa 34,300 na posibleng bumaba pa sa 34,000. That is around 600 points from the current candle na kaya niyang gawin in the next 1 or 2 weeks. Pwede niyang gawin yan. Okay? That's the outlook kay Dow Jones. Kailan may invalidate lahat noong bias ko right now? May invalidate siya kapag ka itaas mo ulit yan sa 34,900, which is yan yung previous top. Yung previous top na yan, 34,900, 35,000. Puntahan mo ulit yan. Then, the trend line is still valid. It's still moving upward. Pero hanggat hindi niya ginagawa yon, hanggat below siya ng 35,000, ang tendency ko is to look for a short position dahil meron akong tinitignang lower support areas. Okay? So right now, dito lang ako nakatutok. Yung pababang movement na yan or pababang movement dito. Hindi pa ako nakatutok sa posibleng support dito. Mangyayari lang yon kapag ka binreakdown na to. Posible ba mangyari yon? Again, anything is possible. Pwede nga ito bukas mag-gap up eh. Pag nag-gap up to bukas, bali wala na lahat ng sinabi ko. Ang next sa target ko na, 35,000, 35,400, magbabago na yung bias ko. And we are doing that kapag ka sinabi ng market.
Okay? Pero right now, yan yung bias ko na nagbe-break yung trend line. We are expecting a deeper correction. Okay? Deeper correction. So that's for Dow Jones. And ang next nating market would be, may question, after daily TF charting, yung next TF mo na sir is 5 minutes, 15 minutes, hindi ka na nag 1 hour. I check yung 1 hour, I check yung 15 minutes, I check yung 3 minutes, 5 minutes, 1 minute. Lahat po yan chinecheck ko, but then again, ang basis lahat yan would be daily and weekly charts. So right now, yung dinidiscuss ko lang sa inyo ay daily, pag tinignan sa weekly yan, indecision sa weekly. So if I am a swing trader, I'm discussing this garbaging 101, I'll be putting my short order sa low ng candle na to because this is a indecision candle. Okay? This candle, pag na-trigger yung low niyan, I have a short position for swing trading to. Ang stop loss ko dito sa area natin or even dito. Okay? That's my stop loss. Sa weekly chart. Ang next sa target ko, lower na to. Okay? Pwede rin ako mag-stop loss above Fibonacci. Okay? Again, that's for swing trading. But then, I don't do that dahil I'm a day trader. Day trader. In and out lang ako. Within 1 day, wala akong position. Okay? So next, punta tayo ngayon kay NDQ. Nasdaq, Tech 100 kay ano, kay Trade Nation. Okay, so si Nasdaq, again, punta tayo sa long-term point of view. Si Nasdaq, katulad siya ni DAX. Pares sila. Momentum sila sa daily. But then, lahat naman ng momentum, napapagod, nagpapahinga. So right now, yun yung nangyayari. Napapagod na siya. Intact pa rin. Take note ha. Intact pa rin. 2 points form a line. This is 1. This is 2. The third one, we're still looking. Hindi natin alam kung kailan yan magte-testing sa 800 area. Okay, may trend line dyan. In-extended natin. Okay, it doesn't matter. Walang problema. Okay, so katulad ni Dow Jones, itong swing na to is just the swing of this. Okay, magic, technical analysis. Okay, technical analysis and then DA ng chart. Okay, hindi lang siya straight line. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Pero, yun yung mini trend. Yun yung mini trend niya. Okay? Yun yung gusto sabihin niyan. Ngayon, clear natin yan. Fast forward, punta na tayo ngayon dun sa actual na nangyayari sa market. Ito ngayon yung itsura ng actual chart na tinitingnan ko bilang day trader. So ngayon, si Nasdaq ay pinaka-support 14,600. Yan yung pinaka-recent support niyan. Okay, noong nag-support yan, pansinin nyo, clear ko lang, meron ka ditong line. Low nitong candle na to, that's the support line. So initially, binibreak, eventually, itinaas doon. Doon nag-close mismo sa linya. Okay, nag-support. And then, nag-rally. Tumaas bigla. Diba? Pakita ko lang. To. Higher high, higher low, higher high, higher low. Kaya yan yung initial na run upward. But then again, I can still again draw a trend line na binrake niya last Friday. Mini trend line. Kung gusto kong i-retest tong previous high. Pero hindi na niya ni-retest. Hanggang 786 Fibo lang siya. Which says na ang next sa target na natin dito, go back tayo pababa dyan. Which is meron kang trend line dyan. Yan yung talagang trend line ni long-term trend line ni
Nasdaq na po pwede niyang puntahan in the next coming weeks. Okay? Paano natin malalaman kung talagang malakas yun? Sa pamamagitan nung candle noong Friday. Noong Friday. So ano sinasabi dun sa candle noong Friday? Another way of seeing this chart is pag pa nakakita kayo ng gantong candle, is this bullish or bearish? Pakitype. Itong candle na to. Is this bullish or bearish? Type lang kung anong sagot nyo. Bearish. Thank you, Sir Ruel. So this is a bearish candle, right? Bearish candle. Gap gap up to, pero hindi niya kinaya, ginap down niya. Bakit? Kasi retesting possible double bottom. Double bottom sa area na to. This is higher low. Higher low. Okay? And then, bearish siya, but it doesn't mean na ibabagsak niya. Ang tawag dyan sa candle na yan, sa technical analysis, dyan sa market manipulation. Ibig sabihin, it will fool you na katapusan na ng mundo or ni Nasdaq, we short heavily downside. But hindi po. Dahil, sabi nung candle na sumunod, meron tayong indecision dito na sa top nito, we buy that, cut loss sa bottom na to. Okay? Bakit sabi natin? Kasi sabi natin, kung bearish ka, bakit ka ngayon nagkaroon ng ganitong candle, positive? This is a sign of market manipulation. I don't like to dwell on this, pero gusto ko lang ipakita sa inyo na ganyan sila maglaro. Nasasabihin sa inyo na mukhang bearish, pero bullish pala siya. Which, nag-create pa ng panibagong higher high. Okay? Higher high with respect dito sa previous na high. Okay? But then, sa long-term overview, meron kang resistance dito, meron kang Fibonacci dito. Okay? So, going back sa ginagawa ngayon, nag-testing ng higher low. Higher low. And then, para maging higher low to, kailangan mong i-break tong initial na to, which hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Suggesting na, okay, may higher low ka dyan, yan ngayon yung next nating iti-testing na posibleng i-break anytime this week. Posibleng butasin yan. Bakit ko nasabing posibleng butasin? Pupunta na tayo ngayon sa length noong candle na to. Length nung candle na to. So ngayon, iba-ibang angle na to. Kung beginner kayo, baka na-overwhelm na kayo doon sa idea. Pero gusto ko lang i-open sa inyo na maraming ways na posibleng tignan ang isang chart. So ngayon, pupunta na tayo ngayon doon sa candle. So magre-relate siya ngayon doon sa pinopost ko sa Telegram group natin. Pag nakita niyo yung isang chart ko na merong mga numero, saan ang gagaling yon? I-apply ko ngayon doon sa daily. Okay? This is another way of technical analysis. I'll get the range. What is the high of this candle? 15,435. Okay? May calculator ako. 435. And then yung low end niyan, 15,173. Minus 173. This is 262. So, ibig sabihin, lalagyan ko ng marka, lalagyan ko din ng drawing yan. 262. 262. Okay? So, yung candle na yan, 262 ang range niyan. High and low. Yung previous candle, I would like to check yung previous candle. Ang high nito, pakitype nga kung nakikita nyo yung high. Wait iusod ko. Pakitype kung ano ang nakikita nyong high sa chat. High and low, pakitype. 512. Okay, ano yung low? 337. Thank you. So nakikita ng karamihan sa inyo. Sabi lang ni Ma'am Helen, sorry, nalilito lang ako sa color ng candle. Green, red colors. Alin po ang equivalent ng colors nyo? Ang green ko ay yung black. Ang red ko, yun yung blue.
Okay? So again, may reason din yan kung bakit green at blue. Sorry, kung bakit black at blue. I don't like to have a red candle sa chart ko kasi psychologically speaking, pagka red, meron siyang impact na alalala babagsak. I don't like to cloud my judgment kapag ka nakakita ko ng red candles na matatakot akong bumili. Hindi po. So more of psychological aspect lang yan. Mayroong reason yan kung bakit blue yan. Kung bakit hindi yan green at kung hindi yan red. To be neutral. Okay, yun ang reason yan. So going back doon sa high and low, ang high is 512, ang low ay 337. Okay, I will now put another mark. I'll put a drawing. Okay? Sorry, ano ba to? Ang difference niya, 175. Okay? So hopefully ay malagay ito. Teka, sa Zoom pala ako nagsusulat. Tama ba? Okay. Punta ko lang to. 175. 175. Next candle, fast forward, 414 minus 256. This is 158. Okay? 158. So, ganyan yung nakikita nyo sa chart ko. Ang gamit ko lang 5 minutes sa time frame. Next candle ay 447 minus 278. 169 po ang difference niyan. 169. Next candle, 482 minus 328. 154. Okay. So medyo boring, di ba? Pero that's how I do my technical analysis. Next candle, itong candle na to, no? This is 374 minus 244. 130. 130. Lagay ko dito. Okay. And then, itong candle na to, last na yan, no? Hopefully, makuha nyo kung bakit ko ginagawa yan. 288 minus 138. This is 150. Lagay ko sa tabi. 150. Okay? So, bakit ko ginawa yan? Bakit ko ginawa yan? So, ibig sabihin, on an average, okay, magmamark ako ngayon gamit si Zoom. On an average, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede ko nga isama ito eh. 7, 8, 9, 10. Hindi ko na ginawa para at least hindi tayo masyadong magtagal. So gusto ko lang sabihin na over the last 5, 6, 7, 8, 10 candles, ang actual range niya is less than 175. Okay, may 130, 150, 150, more or less 150 to 170 yung range. Okay? But then, last Friday, nagkaroon ka ng bulusok na 262. I like that. Bakit? It tells me na yung market is overextended. Uptrend to uptrend si Nasdaq. Overextended na siya. Overextended, bound to test yung 14,800 na lower trend line niya. Kaya yun yung gusto kong sabihin na okay, meron akong ginawang mini trend line dyan. Binrake niya, that's 1 point. Meron akong super bearish candle dyan na may range na 262 which is around 1.5 times higher. Teka, tingnan ko lang . Sa 150 times 1.5, that's 225. More than 1.5 times higher siya dun sa previous range niya. So, ibig sabihin, this is a very strong bearish candle
na gusto kong candle. Bakit? Kasi I am ready to position sa short side. Kung mag-gap down, okay, let's see a possible retest. Kung mag-gap down. Kung mag-gap up naman, walang problema. I will just be observing sa current area na yan. Okay? Pero ang gusto kong sabihin, I'm collecting yung mga possible biases ko sa market kung bakit siya posibleng mag-trend lower. Okay? Kung sakaling mali ako, edi meron tayong range dyan at dito. Ang maling talo ko dyan, kung sakaling maging kaparehas nito. Na malaking candle, malaki yung range, pwede niyong computein ulit yung pinagagawa natin dito versus dun sa previous range niya, tapos gumawa ng gantong candle. Retest lang pala ng support to go higher. But then, habang hindi na ginagawa yon, ang bias ko is to go short. Okay? So, yun ang process ko ng pagtitrade. Nagkataon lang na yung pinapakita ko sa inyong chart ngayon has daily siya, daily chart. Pero pag nag-trade ako na, ang gamit ko ng time frame dyan, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute na chart ang basihan. Okay? Pero yung mindset ko sa daily chart ko kinukuha. Okay? So ngayon, we are done. Okay, we are done. So, pwede kayong mag-turn on ng video nyo. We are done dahil napakita ko na sa inyo kung paano yung pagte-trade ko using yung a different approach. Hindi ito yung regular approach noong mga regular traders nyo na kung saan ako ay actual tayo, okay? I even share yung mga trades natin dun sa Telegram natin kung nag-move tayo, kung nag-stop out tayo or hit tayo or double allocation with this kind of approach, okay? No trend, no moving average, only Fibonacci and trend lines. Okay? So I'll stop recording para at least ay makita ko kung meron pa kayong ibang mga tanong offline, okay? I'll stop the recording. Wait lang medyo paano to stop recording.